Isang normal na araw ito sa isang power plant sa Hong Kong nang biglang pasukin ng isang misteryosong tao ang kanilang sistema. Isinara ang cooling machine, at di nagtagal, ang matinding init ay nagdulot ng isang malaking pagsabog. Daang-daang manggagawa ang namatay o malubhang nasugatan, at ang mga taong nasa loob ng 10 kilometrong radius ay inilikas. Samantala, sa isang bilangguan sa USA, ang hacker na si Nick ay nakaposas at inilabas mula sa kanyang selda. Nakahanap ang mga pulis ng isang nakatagong device sa kanyang mga gamit at natuklasan na lahat ng mga kriminal sa block ni Nick ay kamakailan lamang nakatanggap ng pera sa kanilang mga account, kaya inakala nilang si Nick ang may gawa nito. Agad niya itong itinanggi, kaya siya ay ikinulong sa solitary confinement kung saan siya nag-eehersisyo upang manatiling abala. Sa China, ipinaliwanag ni Captain Dawai sa gobyerno na ang power plant ay nahak gamit ang isang remote access tool, o RAT. Naging posible ito dahil napakaluma ng mga sistema ng planta at kulang sa seguridad. Ibinunyag din na ang parehong modelo ng mga reactor sa USA ay inatake rin sa parehong oras. Naniniwala si Dawai na makakaya niyang mahuli ang hacker, ngunit kailangan niya ng access sa mga computer ng planta upang masubaybayan ito. Sa kasamaang palad, napakainit pa rin ng power plant at imposibleng pasukin, kaya kailangang maghintay si Dawai na lumamig ito. Humingi ng tulong si Dawai sa FBI, at kailangang kumbinsihin ni Agent Carroll ang kanyang boss na magandang ideya ang pakikipagtulungan sa China. Kalaunan, nakuha ni Dawai ang code mula sa hacker attack sa American plant, ngunit wala siyang sapat na kaalaman upang makrack ito. Nagpasya siyang kunin ang tulong ng kanyang kapatid na si Lin, na isang network engineer. Nang gabing iyon, tinarget din ng hacker ang Mercantile Trade Exchange sa Chicago, at nagsimulang tumaas ang lahat ng numero sa isang nakakabaliw na bilis. Kinabukasan, nagkaroon ng meeting ang FBI upang suriin ang kaso, at sa pagtingin sa code, napag-alaman nilang 2 tao ang sumulat ng RAT. Hindi humanga si Dawai sa ulat dahil ito ay napakapayak at hiniling niya kay Carol na kunin si Nick upang tumulong sa kanila. May mahabang kasaysayan si Nick ng pagnanakaw ng bangko gamit ang hacking, at iniisip ni Carol na napakasamang ideya ang magtiwala sa kanya, kaya napilitan si Dawai na ibunyag ang ilang lihim. Ang kalahati ng rat code ay isinulat niya bilang biro noong siya ay nasa kolehiyo pa, at ang kalahati naman ay isinulat ni Nick. Lumalabas na ninakaw ng hacker ang kanilang code at binago ito upang maisagawa ang mga pag-atake. Kung nais nilang mahuli ang taong ito, kakailanganin nila ang taong tunay na nakakaunawa sa code. Isang FBI agent ang bumisita kay Nick sa bilangguan at inalok siyang palayain kung tutulong siya sa kaso. Ngunit binasa ni Nick ang dokumento at napansin niyang ilang linggo lamang siyang makakalaya, kaya tumanggi siyang pumirma. Sa halip, nag-alok siya ng bagong kasunduan, kung mahuhuli niya ang hacker, matatapos ang kanyang sentensya. Kung hindi, maaari nila siyang ibalik sa kulungan. Dahil sa labis na pagkadesperado, tinanggap ng FBI ang kasunduan ni Nick at sinundo siya ni Dawai para sa isang mainit na muling pagkikita. Sa kanilang biyahe, ipinakita ni Dawai kay Nick ang binagong code, at pinagalitan siya ni Carol dahil bahagi ng kasunduan na maaari lamang gumamit si Nick ng computer kapag may supervision ng FBI. Ilang sandali matapos iyon, pinayagan si Nick na tingnan ang mga terminal ng Mercantile Trade Exchange na may pinakaligtas na firewall. Ang tanging paraan upang makapagpasok ng virus ay sa personal, ngunit ang boss lamang ang may access dito gamit ang kanyang thumbprint. Sinuri ni Nick ang impormasyong nasa sistema at natuklasan niyang may nagtago ng code sa USB drive ng boss. Habang iniisip ang mga posibleng sospek, naalala ng boss ang isang lalaking nagngangalang Lozano na nagtrabaho lamang doon ng 1 buwan at misteryosong nawala. Kalaunan, sinuri ni Nick at ng magkapatid ang code at napansin ang mga hindi tapos na linya. Napagpasyahan nilang kailangan agad ng pera ng hacker, kaya inatake niya ang soy market upang mapuno ang kanyang account, at ngayon ay maaari na niyang ituon ang oras sa pagtatapos ng code. Ibig sabihin nito, nagpaplano siya ng mas malaking pag-atake. Samantala, nakita ng FBI si Lozano sa mga security camera, at sa pagtingin sa kanyang mga tato, natuklasan nilang siya ay miyembro ng isang gang at pinipeke ang kanyang pagkakakilanlan upang makuha ang trabaho. Magmumukhang kahina-hinala kung magpapadala sila ng maraming ahente para kausapin siya, kaya nagboluntaryo sina Nick at Lynn na makipag-usap, bagamat nilagyan si Nick ng ankle bracelet monitor upang hindi siya makatakas. Pagpasok ng dalawa sa apartment ni Lozano, natagpuan nila siyang patay, may karayom sa kanyang braso.
Sinuri ni Nick at Lynn ang mga computer ni Lozano, at nakakita ng mga makapangyarihang device na nag-e-encrypt ng lahat ng kanyang data at pinananatili ang kanyang pagiging anonymous ng walang IP address na tiyak na inihanda ng hacker para sa kanya. May isang misteryosong email na humihingi ng isang pagpupulong, at sinagot ito ni Nick upang kumpirmahin ang oras at lugar. Sinubukan ng ahenteng nagbabantay kay Nick na i-report ang nangyari ngunit wala siyang signal kaya kinuha ni Nick ang kanyang telepono upang ayusin ito. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang baguhin ang app na sumusubaybay sa kanyang ankle monitor. Samantala, humingi sina Carol at Dawai ng access sa lahat ng client files sa boss ng trade exchange market. Sa una ay tumanggi ito dahil lalabag iyon sa confidentiality, ngunit napilitan siyang pumayag ng bantaan na ipapaalam ni Carol sa media na hindi naligtas ang kanyang market. Nang makuha na nila ang lahat ng files, sinuri ni Dawai at Carol ang listahan ng mga bentahan hanggang sa makita nila ang tatlong malalaking transaksyon na perpektong nasa oras upang samantalahin ang hack. Ang mga ito ay nakalink sa mga bank account sa Hong Kong. Sa gabi, pumunta sina Nick at Lynn sa isang restaurant upang hintayin ang hacker, ngunit hindi ito dumating. Napansin ni Nick ang mga security camera at palihim na pumasok sa likurang silid upang tingnan ang computer. Doon nila napagtanto na matagal na pala silang minamanmanen ng hacker sa pamamagitan ng mga camera. Habang sinusuri ang impormasyon sa camera software, napansin ni Nick na may IP address ang hacker sa Ukraine at nagpadala siya rito ng mensahe, ngunit iniinsulto lamang siya bilang tugon. Galit na bumalik si Nick sa main room at sinabi kay Lynn na dapat na silang umalis, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok ang isang grupo ng mga thugs sa restaurant at tinanong kung sino sila. Nang walang nakuhang sagot, sinimulan ni Nick na labanan ang mga ito gamit ang anumang bagay na maaari niyang mahawakan, kabilang ang mga kasangkapan. Nagawa niyang pabagsakin ang karamihan sa grupo, at nang sumugod sa kanya ang huli na may dalang kutsilyo, binasag niya ang isang bote upang umatake pabalik at madali niyang napanalo ang laban. Pagkatapos nito, tinawagan ni Nick si Dawai upang bigyan siya ng babala na bitag lamang ang email at alam na ngayon ng hacker na sinusundan na nila siya. Inihayag ni Dawai na maglalakbay sila patungong China kinabukasan upang sundan ang mga bank account, kaya ginugol ni Nick at Lynn ang natitirang gabi sa isang bakbakan. Kinabukasan, dumating ang grupo sa power plant kung saan patuloy pa ring iniligtas ang mga biktima ng pagsabog. Mainit pa rin ang gusali kaya kailangan nilang maghintay bago ma-access ang computer. Sumunod, nakipagkita sila sa lokal na pulisya, na natunton na ang mga may-ari ng mga bank account. Lumalabas na sila ay tatlong karaniwang thug na konektado sa isang kriminal na kilala bilang Kasser, kaya malinaw na sila ang harapan ng hacker. Sinusundan na sila ng mga pulis at wala silang napansin na kahina-hinalang kilos, ngunit sabay na sinuri ni Nick ang kanilang mga araw-araw na ruta at natuklasan ang isang address na pare-pareho sa kanilang dinadaanan. Pumunta sina Dawai at Nick sa lokasyon na iyon at natagpuan ang isang police van na nagsasagawa ng surveillance sa isang Lebanese trafficker. Sinuri nila ang security footage ng van at natuklasan na ang mga may-ari ng account ay pumupunta sa lugar na ito tuwing umaga ngunit nagte-text lamang. Hawak ang isang telepono, hinanap ni Nick ang paligid hanggang sa makakita siya ng isang espesyal na signal at natuklasan ang isang nakatagong transmitter sa mga palumpong. Agad nila itong ikinonekta sa isang computer at kinumpirma na kailangan lamang dumaan ng tatlong may-ari ng account upang makuha ang mga mensahe mula sa hacker, na maaari nilang burahin kalaunan upang walang maiwang ebidensya. Maya-maya, napansin ng team na nailipat na ang pera sa tatlong account na nangangahulugang na-cash out na ng hacker ang pera. Nang magmadaling ipaalam ito ni Dawai kay Nick, natuklasan niyang kasama niya ang kanyang kapatid. Umalis ang team sakay ng helicopter upang tugisin si Kasser, at habang nasa biyahe, sinabi ni Dawai kay Nick na pag-isipan muli ang kanyang relasyon kay Lynn dahil may posibilidad na bumalik siya sa kulungan. Pagdating nila sa lokasyon, natuklasan ng team na napatay na ang mga surveillance officer. Pinasok nila ang gusali at hinalugog ang bawat silid, ngunit tila nakatakas na si Kasser at ang kanyang mga tauhan. May isang nakatagong lagusan sa sahig kaya bumaba ang team upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Biglang nagpaputok ang mga kriminal upang patayin ang mga ahente, na agad namang gumanti ng putok. Naroon din si Kasser at hinawakan niya ang isang ahente upang gamitin bilang kalasag. Pinaputukan niya ang ilan pang papasok na lalaki bago niya sinaksak sa leeg ang kanyang bihag.
Nang makalabas na si Caesar at ang kanyang mga tauhan sa lagusan, naghanda silang pasabugan ito, ngunit ang kalahati ng team ay naghihintay na pala sa labasan at agad silang nagpaputok. Habang nagpapalitan ng putok ang mga thug at ang mga ahente, pinapagana ni Caesar ang mga pampasabog na naging sanhi ng pagguho ng lagusan at ikinamatay ng lahat ng ahenteng nasa loob. Dahil wala na ang suportang ito, nalupig ang team sa labasan at mas marami pang ahente ang namatay sa engkwentro. Wala silang ibang nagawa kundi magtago sa likod ng ilang mga container, na nagbigay ng pagkakataon sa mga kriminal na makatakas sakay ng bangka. Habang papalayo sila, nagalit si Caesar dahil may isa sa kanyang mga tauhan ang naghihingalo. Nang gabing iyon, kinuha ni Caesar ang isang espesyal na pakete mula sa mga trafficker sa isang malaking barko bago bumalik sa mainland. Samantala, ipinaalam kay Dawai na bumaba na ang temperatura sa planta ng sapat upang makapasok sila ng hindi agad namamatay. Mainit pa rin ito, kaya kinailangan nilang magsuot ng mga hazmat suit at magtrabaho ng mabilis. Pagpasok nila sa computer room, nakita nilang may mga bangkay pa rin sa paligid. Isa sa mga ahente ang bumagsak dahil sa init, kaya sinabi ni Nick kay Dawai na ilabas muna ito habang tinatapos niya ang gawain. Binuksan niya ang isang emergency cabinet upang kumuha ng palakol at sinira ang mga server, ngunit ang mga pagyanig na dulot nito ay nagpaalis ng ilang bahagi ng kisame. Hindi tumigil si Nick hanggang sa mabuksan niya ang server at makuha ang isang hard drive. Pagkatapos nito, magkasamang inilabas ni Nick at Dawai ang may sakit na ahente. Matapos pababain ng emergency team ang temperatura ng hard drive, ikinonekta nila ito sa isang computer at nakakita ng mga piraso ng malware, ngunit masyado itong sira upang makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Naalala ni Nick na nakuha muli ng gobyerno ang kanyang impormasyon matapos niyang subukang burahin ito noong siya ay inaresto, at inamin ni Carol na may software silang tinatawag na Black Widow, na kayang gawin iyon. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang boss, ngunit tumanggi itong ipahiram ang software sa China o sa isang kriminal na hacker. Dahil may remote login ang software, nagboluntaryo si Nick na i-hack ang sistema ng gobyerno upang magamit ito kahit wala ang pahintulot. Sa sobrang desperasyon, pumayag si Carol, at umalis ang buong team maliban kay Lynn upang maaari nilang itanggi ang kaalaman tungkol dito kung sakaling magkaproblema. Nagpadala si Nick ng peking email sa boss ni Carol na humihiling na palitan ang kanyang password, at nakita ng kanyang malware ang bagong password na nagbigay daan upang ma-access niya ang Black Widow. Lumabas ang team upang kumain ng hapunan, nang hindi nila alam na may sumusunod sa kanila at may inilalagay sa ilalim ng kanilang sasakyan. Pagbalik nila, nakuha na ni Nick ang IP address ng hacker. Lumalabas na nasa Indonesia ang kanyang home server, ngunit hindi ito makrap ni Nick dahil ito ay nakahost sa isang kumpanyang eksklusibo para sa mga hacker, kaya halos imposible itong mapasok. Ang tanging opsyon nila ay pumunta roon ng personal at kunin ang mismong pisikal na mga drive. Hindi na makakahingi ng pabor si Carol matapos niyang hilingin ang Black Widow, kaya nangako si Dawai na kakausapin ang kanyang mga nakatataas upang makakuha sila ng mga visa at badge na gagana sa Indonesia. Maya-maya, nagawang pasukin ni Lynn ang accounting records ng hosting company at napansin ng ilang bayad para sa isang software na nagpapaupa ng satellite time. Bumili ang hacker ng mga high-resolution na larawan ng baybayin ng Malaysia. Samantala, ipinaalam ng gobyerno ng China kay Dawai na sinabi ng FBI sa kanila ang tungkol sa pag-hack ni Nick sa confidential na software at nais nilang maibalik siya sa kulungan. Sinubukan ni Dawai na ipaliwanag na kung wala si Nick ay hindi nila matutunton ang hacker, ngunit hindi nakinig ang kanyang mga boss. Ang natitirang team ay pinayagang pumunta sa Indonesia, ngunit si Nick ay kailangang ipadala pabalik sa USA. Sa umaga, binalaan ni Dawai si Lynn sa pamamagitan ng text, kaya agad na palihim na umalis sina Lynn at Nick. Nakatanggap si Carol ng tawag mula sa kanyang boss upang pag-alitan siya sa nangyari, at sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang magagawa, ngunit inutusan pa rin siyang isuko si Nick. Pagpunta niya sa silid ni Nick, wala na ito roon. Napagtanto nila na binago ni Nick ang monitor app ng ahente at agad nila itong inayos upang makuha ang kasalukuyan niyang lokasyon. Palihim na nakipagkita si Dawai kay Nick upang sabihin na iniisip ng mga Amerikano na nasa China ang Black Widow dahil sa kanya, kaya hiniling niya kay Nick na tumakas at nangakong magkikita silang muli sa Indonesia. Gusto ring sumama ni Lynn, ngunit inisip ni Nick na masyado itong delikado, kaya nagtalo sila hanggang sa iwan niya silang dalawa.
Habang sinusubukang sundan ni na Carol at ng isa pang ahente ang signal ng bracelet, nauna si Lin at naghintay kina Nick at Dawai sa paliparan. Nagkaroon ng seryosong pag-uusap si Nick kay Lin hanggang sa maunawaan niyang hindi siya maaaring makipagrelasyon sa isang takas. Naputol ang kanilang usapan nang biglang sumabog ang sasakyan sa likuran nila, na agad na ikinamatay ni Dawai. Nasa malapit si Caesar at ang kanyang mga tauhan at agad silang nagpaputok kaya kinailangan ni Nick na yakapin at itago ang nagdadalamhating si Lin. Sa sandaling iyon, dumating sina Carol at ang kanyang ahente upang makisali sa putukan at nagawang mapatay ang ilang fog, subalit mabilis din silang nabaril at napatay. Ginamit ni Nick at Lin ang kaguluhang ito upang makatakas, at nagtago sila sa loob ng subway station, sumakay sa tren bago pa sila maabutan ng mga kalaban. Ipinahayag ni Lin na nais niyang maghihiganti, at pumayag si Nick na isama siya. Ilang sandali lang, binayaran ni Lin ang ilang kriminal upang gumawa ng peking pasaporte at tanggalin ang ankle monitor ni Nick. Sa halip na Indonesia, nagpasya silang pumunta sa Malaysia upang hanapin kung ano ang pakay ng hacker. Sinusubaybayan ng pulisya ang monitor app upang hanapin si Nick, ngunit itinapon na ito sa karagatan. Sa pamamagitan ng panunuhol sa may-ari ng isang pribadong eroplano, nagawa ni Lin at Nick na makalipad patungong Malaysia. Sinundan nila ang coordinates mula sa satellite shot, ngunit mukhang walang tao sa lugar. Biglang napansin nila ang ilang hagdan na nakatago sa mga bato, at inakyat nila ito upang makita ang isang hatch sa itaas. Tiningnan nila sa loob at natuklasan ang lahat ng makina na nagpapatakbo sa lokal na dam. Ang modelo ng water pump ay kapareho ng sa power plant, kaya naisip ni Nick na nais ng hacker na sirain ang dam upang wasakin ang mga mina ng lata at kumita ng malaking pera sa pagbili ng tin options. Ang mga naunang pag-atake ay ensayo lamang upang makuha ang code. Maya-maya, nakarating ang dalawa sa Indonesia at bumili ng maraming kagamitan na inayos nila kasama ng kanilang mga computer sa kanilang kwarto. Sumunod, sumakay si Nick sa isang kotse sa tuktok ng parking lot at hinuhulog ang isang van pababa mula sa bubong upang bumagsak ito sa gusali ng hosting company, na nagdulot ng malaking pinsala. Agad na napuno ng mga pulis at emergency services ang lugar. Habang abala ang lahat sa kaguluhan, palihim na pumasok si Nick at ikinonekta ang kanyang computer sa server upang i-download ang ilang files at code. Lahat ng ito ay dinala pabalik sa kwarto kung saan sinuri ni Nick at Lin ang impormasyon upang kumpirmahin na may ikatlong bersyon ng rat ang hacker at talagang target ang dam. Nakuha rin nila ang tunay na impormasyon ng account niya. Kinabukasan, pumunta si Lin sa bangko at sinabi sa receptionist na may presentation siya sa manager, ngunit aksidenteng natapon ang kanyang kape sa kanyang mga notes. Pumayag ang receptionist na mag-print ng bagong kopya at ikinonekta ang USB drive ni Lin, na naging dahilan para ma-hack ni Nick ang sistema ng bangko at mailipat lahat ng pera ng hacker sa sariling account niya. Pagkatapos, nagpadala siya sa hacker ng babala kasama ang isang phone number. Kalaunan, tumawag si Caesar, ngunit iginiit ni Nick na makausap ang hacker at isinara ang tawag. Muling tumunog ang telepono, at ngayon ay si Sadak ang tumawag, ang tunay na hacker at boss ni Caesar. Nagpanggap si Nick na nais niyang makipagsabwatan kay Sadak at pumayag silang magkita. Dahil inaasahan nilang magiging delikado, bumili si Lin ng maraming gamit mula sa tindahan, at gumawa si Nick ng pansamantalang proteksyon para sa kanyang katawan. Nagtago rin siya ng ilang kagamitan para sa self-defense. Hiniling ni Nick kay Sadak na dalhin lamang si Caesar, ngunit dumating siya kasama ang lahat ng kanyang tauhan. Nakita ito ni Lin mula sa malayo at binalaan si Nick na agad tumawag kay Sadak upang baguhin ang lokasyon. Sa gabi, pumunta sila sa lokal na festival, ngunit muli, dinala ni Sadak ang kanyang mga tauhan. Nagtago sila sa gitna ng tao at itinaboy ang mga dancers kung kinakailangan. Sinubukang sorpresahin ni Nick si Caesar mula sa likuran, ngunit lumingon ang lalaki at tinutukan siya ng baril. Nang lumapit si Caesar upang tapikin siya, mabilis na hinawakan ni Nick ang ulo niya at sinaksak gamit ang isang screwdriver. Pagkatapos, kinuha ni Nick ang baril ni Caesar at lumapit kay Sadak, ngunit bago siya makaputok, nagsimula ng magpaputok ang mga tauhan ni Sadak. Nagpanik ang mga tao sa paligid habang gumanti ng putok si Nick, tinamaan siya ng ilang beses ngunit napatay rin niya ang dalawang fog. May dalang kutsilyo si Sadak at sinubukan niyang atakihin si Nick, ngunit naipit ang kutsilyo sa kanyang hood. Nagkaroon ng laban, at nagawa ni Nick na basagin ang braso ni Sadak na lumikha ng pagkakataon upang paulit-ulit siyang saksakin hanggang sa mamatay ito.
Pagkatapos nito, tumakbo si Nick upang makasama muli si Lin, na ibinalik siya sa kotse. Dahil sa pansamantalang proteksyon, hindi nakamamatay ang mga sugat ni Nick, at mabilis siyang ginagamot ni Lin. Kinabukasan, umalis ang magkasintahan sa Indonesia at nagsimula ng bagong buhay gamit ang pera ni Sadak. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.